Magandang hapon, ito ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho, narito ang mga detalye ng balita. Nireview na ng Department of Environment and Natural Resources ang subsidized water rate o lifeline rate system para sa mga low-income households. Sa ilalim ng mandatory lifeline rate system, ang mga residential customer na kumonsumo ng 10 cubic meters o mas mababa sa isang buwan ay may karapatan sa isang diskwento na naaangkop sa pangunahing singil sa kanilang pagkonsumo ng tubig. Para sa Maynila, humigit kumulang 41% ang discount sa basic charge para sa lifeline rate customer nito, habang sa Manila Water naman ang lifeline customer ay mayroong minimum charge na 83 pesos and 14 centavos. Dagdag pa ng opisyal ng DENR na kabilang sa mga pagbabagong isa sa alang-alang sa lifeline rate system ay ang otomatikong aplikasyon ng subsidized rates para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program household beneficiaries. Matapos ang isang round ng rollback, dapat asahan ng mga motorista na tataas ng malaki ang presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Ang tinatayang presyo sa bawat litro para sa susunod na linggo ay nasa ang gasoline, 60 centavos hanggang 85 centavos, diesel 1 pesos and 45 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos, kerosene 1 pesos and 85 centavos hanggang 1 pesos and 90 centavos. Ang pinakahuling paggalaw ng presyo ay nagdala sa year-to-date na kabuuang pagsasaayos ng gasolina at diesel na tumaas ng 6 pesos and 5 centavos kada litro at 4 pesos and 25 centavos kada litro. Ang kerosene naman ay may year-to-date na pagbaba na nasa 1 pesos and 55 centavos kada litro. Sinabi ng Bureau of Immigration na naharang nito kamakailan ng isang Korean citizen na kasama sa Red Notice List ng International Criminal Police Organization o Interpol. Batay sa Bureau of Immigration na ang 28 anyos na si Kim Yong-hoon ay sakay ng flight papuntang Incheon sa South Korea sa Ninoy Aquino International Airport noong June 3 nang magrehistro ang kanyang pangalan na positibong hit sa listahan ng Interpol. Ang Koreano ay pinaghahanap sa South Korea para sa robbery at physical injuries matapos itong dukutin at i-detain ng kanyang biktima na hindi natukoy na lokasyon sa Cheonnan-si noong Abril. Dahil dito ang biktima ay nagkaroon ng ruptured eardrum, eye contusion at burns na kinakailangan ng 4 na linggong pagpapagamot ayon pa sa Bureau. Isang warrant of arrest din ang inisyu ng isang district court sa Daejeon City noong May 2022. Nasa blacklist na din ng Bureau of Immigration ng Koreano na humadlang sa kanyang muling makapasok sa bansa. Samantala, nilagdaan ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine Coast Guard o PCG ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong pahusayin ang kanilang kooperasyon at koordinasyon sa mga pagsisikap sa mga maritime areas. Ayon sa NBI, ang kasunduan ay nagpapahiwatig ng kanilang pangako na palakasin ang mga pagsisikap sa mga maritime areas kabilang ang detection, investigation at pag-uusig ng mga krimen na may kaugnayan sa maritime crimes. Sinabi nito na ang kasunduan ay nagpapahiwatig din ng kanilang pangako na pausayan ng kanilang kahusayan sa pagsugpo sa mga krimen parehong lupain at dagat sa loob ng jurisdiksyon ng bansa. Batay pa sa NBI na kabilang sa mga hakbangin sa ilalim ng MOA ay ang collaborative partnership sa mga lokal na sektor, organisasyon at iba pang ahensya ng gobyerno. Kinundena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-atake ng Houthi sa merchant vessels ng MV Chutor na naglayag sa Red Sea. Sa isang pahayag, kinumpirma ng DFA na ang barkong pag-aari ng Greece ngunit may bandilang Liberian ay may lula ng mga Pilipino crew nang ito ay masagasaan ng isang Houthi unmanned surface vessel o USV noong June 12. Ang departamento ay hindi pa nagbibigay ng tiyak na bilang ng mga Pilipinong nakasakay. Ayon naman sa departamento,
Gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga tripulanteng Pilipino at matiyak ang hustisya para sa mga ito. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, yourtvpage.com. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng UrTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.